Yes, mga igalamay, buntag ka na itong tanong. Welcome diri sa itong panaguban. Sa itong tulumanong usapang agrikultura, of course, mga igala ninyo, Armando Fenekito, mga igala, adlaw kita karong Biyernes. Hoy, pizza 15 na, ning bulan sa Nobyembre, tuig 2024. Of course, mga igala, ako nyo kauban, Armando Fenekito, no? Well, pilan lang ba ka days? 41 days na lang ba bago ang Pasko, mga igala, no? So daghan nagikayo ko, no? Daghan ng mga nagdawat karon sila mga kaning ginatawag nato nga mga unsa ni tawag kasi tawag na kay mga igala year end bonus, no? Especially kato sa mga mga kawani sa gobyerno, mga igala. Oh, pila na ka days. Oy, so bantog ra daghan-daghan na kayo mga no? Daghan nag mga nagpariban magpasugod na sugod karong weekend, no? Daghan na mapuno ng mga parlor di ano. Anyways, hindi ka na tong bantayan, no? Atong isgutan na karon, no, ang ato ang natad sa agrikultura, mga igala. Anyways, mga igala, no, daghan gyapong mga areas din sa tuwa sa Pilipinas, mga igala, no. Ang nagabantay is because sa pagkuan ni no, pag igo ni Nika sa ibang mga pipila ka mga lugar sa Pilipinas. So anyways, mga katabayan, una ta mo aginod, no, anang sa isgotan sa agrikultura, mga igala, ato unang sutao, no, o kuno sayron ang lakat sa atong panahon pinaagi sa ato ang DOST Pag-asa. So mo to, mga igala, no, ang lakat sa atong panahon, no, or ato ang kuno update alang sa ato ang miigo nga bagyo diri sa ato ang nasod, no. Kauban ng DOST, pinagi sa itong DOST Pag-asa. Anyways, may igala, ang Department of Agriculture, no, nagahimo na usab, no, based sa lahang Bulletin Typhoon Nikan number 5, no, as of 4 PM kagahapon, atong miaging adlaw, kuan, no, nanay mga kuan nanay ginabuhat, no, ang mga Department of Agriculture Regional Field Offices, mga igala, no, sa malalang sa pagmonitor o pag-assess sa mga actual field situation, no, para sa posible nga damage o losses, mga igala, nga kuano na tagamtaman sa agrikultura o sa pangisdaan, no, sektor sa agrikultura pangisdaan, no. Naghimo na pod sila coordination sa national o regional DRRM related office o sa local government unit para ma-monitor ang nahimong impact ni Nikan, no. Nagpahigayon na usab sila, mga igala, o price monitoring, no, price monitoring para sa posibleng posibleng pagtaas, of course, na gina, mga igala, kanadyo mga kuan nga naga take advantage sa ato ang kuan, no, sa ato ang sitwasyon, no. Tapos nag-mobilize sa pud nila, mga igala, ang mga kadiwa trucks para sa logistical assistance, no, para sa transport sa mga para i-transport ang agricultural commodities. So mo to, mga igala, no, ang ilang ang intervention pud karon sa kuan, mga igala, sa DA, no, alang sa atong mga apektadong mag-uuma tungod sa pagigo ni kuan, no, ni bagyong Nika, no. Nana sila ihatag nga agricultural inputs, mga igala, no, sama sa humay, mais, mga vegetable seeds, singon man livestock, animal, singon man biologics, no, gikan sa mga tagsa-tagsa nga DA regional field offices nga apektado. Na ay up to 25,000 nga loanable amount, mga igala, gikan sa survival recovery or sure loan program sa gikan sa kaning Agriculture Credit Policy Council kun ACPC, nga kun asa bayran ni, mga igala, sulod sa tulo ka tuig nga walay zero interest, no. Tapos naay indemnification, mga igala, alang sa mga kuan, no, last time nakuha na to ang PCIC, no. Pag insured inyo ang crop sa PCIC, mahatagan din mo ng indemnification, no, especially kato sa mga libre, no, nagihatag sa ato ang PCIC. Anyways, mga igala, sa atong pagbalik, no, atong hisgutan, no, kaning ginatawag nato nga kuan, sa man to, kining clustering and consolidation, no. Of course, mga igala, no, unsa man ka importante nga kinahanglan i-cluster mga mag-uuman, no, especially sa rice o uban pa, no. Anyways, mga igala, sa atong pagbalik atong makauban, no, ang focal person sa farm and fisheries
clustering and consolidation program sa Department of Agriculture 11 nga si Ma'am Shinette Clyde Peralta. Anyways, may higala, balik lang kita human lang sa mga importante pahinumdom niya to si Bianan. Yes, mga higala, balik kita din sa to ang panaguban sa itong tulumanong usapang agriculture. Of course, kauban niya po ninyo Armando Feniquito, mga ka-agri, no? Anyways, mga ka-agri, before ta nag-break kaganihan, no? Ato ang sigutan, usa ba gani ka-importante ng itapok ang mga tao or atapok ang isa ka or kanang igrupo nimo sa ka tawo, unsa kaya ang himong benefit ano? So mo na ang mga higala, no, to ang atong hisgutan karon, unsa ba ning benepisyo or unsa ba yung mahatod anin nga kaayuhan, no, kaning ginatawag na to clustering o consolidation sa mga mag-uuma. Ug unsa kay mahatod ani sa to ang kabag-uhan, no, in terms of kaning sa paglambo sa to ang sektor sa agrikultura ug pangisdaan ug uban pa, no. Anyways, may gala ato ang giadtuan yun, no, ang opisina ni sa to ang focal person sa F2C2 may gala Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program, no, sa Department of Agriculture 11, no, si Ma'am Shinette Clyde Peralta may gala aron masayra nato, no, gadto nato mismo sa iyang opisina. So anyways, may gala aniya ang ato ang pakiginabi, no, kang Ma'am Shinette Clyde Peralta mga higala, no, alang sa moong programa. Paminaw na to. Yes, mga higala, niya ta karon, no, sa opisina sa Department of Agriculture Region 11, no, kung asa makauban na to ang focal person sa focal person sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program kun F2C to, no. Walay lain si Ma'am Shinette Clyde Peralta. Maayong buntag sa ato ang tanong. Yes, ma'am, no. Tawagan yung puli-puli rin yung mic. Ano kasi nakabuha ko mic. Anyways, ma'am, amutan ako. Saan yung ginatawag na ito nga clustering and consolidation sa kaning ato ang rice farmers o uban pa nga mga kuan sa mag-uuma, no? Grupo sa mga mag-uuma. Okay, ang clustering and consolidation is isa ka strategiya, no, sa ato ang gobyerno kung asa atong which is to enhance the production and at the same time ang income sa ato mga farmers and fisher folks, wherein ato silang kung asa sila engaged, no, into business enterprise. So ginatuluan nato ang atong farmers dili lang bilang isa ka mangunguma, kundi bilang isa pod ka negosyante, no? Sa pinaagi sa ato ang clustering and consolidation program. Okay. Ma'am, mutan ako sa nganong need man, no, nga i-consolidate o i-cluster ang ato ang mga rice farmers o guban pang mga farmer groups. Yes. Kinahanglan nato i-consolidate ang ato ang mga farmers and fisher folks. Pinaagi magud sa iyani sila'y maabot nato ang economies of scale kung asa usually diri nato makita kasagaran magud ang ginaingon sa atong mga farmers, halimbawa kaning gikamahal sa mga inputs nila. So kung nakagrupo sila, no, pwede nila paliton ang ilang mga inputs in bulks kung asa magkaroon sila og mga discounts, ma-avail nila ang mga discounts na pwede mahatag sa ila na kung asa ang ato ang mga farm traders o uban pa kani ato ang mga in between, no, mga negosyante kung asa unta pwede unta ma-direct na makabenepisyo ang atong mga farmer. So with the clustering and consolidation, directly mahatag sa ilaha kay in bulk man ang ilang pag-purchase sa ilang mga inputs. And ikadua, naa sila stronger linkages sa ato ang since gitudloan nato sila na mahimong negosyante direct, no, mawala nato ning mga middleman. Kung dili man mawala, at least ma-minimize nato kay from production hangtod marketing involved na si farmer.
I don't know. I don't know ma'am no kung natubag na nimo ni, but unsa ba ang advantage or benefit no kung ma-cluster, ma-consolidate ang mga farmer groups? Yes, sama sa ako gigan kaganiha, economies of scale, stronger linkages ato ang sa producers, sa farms, and sa market. And ikatulo, they have this bargaining and marketing power. Kay pwede na sila mo dictate sa price no if they are kumbaga nagkahiusa ang ato ang mga mangunguma. And they also have this access sa credit. Kay kung ikaw individual na mulakaw sa maski unsang bangko no dili man ta dali maka-avail og mga credits na nino. So with grouping with this clustering and consolidation mapadali nato ni na mahatag sa ilaha. And of course ang isa pa is kaning ma-ensure nato na ang ato ang mga interventions na ginapanghatag sa mata grupo is ma-maximize no and wider utilization sa ato ang mga makinarias, mga facilities na paggamit. Maiwasan nato usually manggod kasagaran may mga projects or mga activities mga projects na ginapanghatag sa gobyerno na hindi na ma-maximize ang paggamit. So with this clustering consolidation, ma-maximize na jud siya. And of course, ato pong gina-encourage ang kaning ginatawag nato na big brother and small brother partnership kung asa nagatinabangay no ang ato ang mga mangunguma kung asa ato silang minatay arrangement between the FCAs and katong mga larger corporate enterprise. Dili nato ginasulod ang mga ginatawag nato na PPP, public-private partnership. Kung baga gina-involve nato ang mga stakeholders, mga dagkong mga companies kung asa pwede makig-tie up ang ato ang mga farmers. And kaning isa pa is kaning which is always nato nga maujud atong tumong sa Department of Agriculture kaning mapataas ang production at the same time ang income sa ato ang farmers. Dapat ihap man no pila ka buok na ang na-cluster na to nga mga mag-uuma no especially sa mga rice farmers dinhi sa Davao region. Nana ba tay ihap? Okay. Naa na ta region wide natay 75 ba? 97. Naanatay 97 rice clusters region-wide no. Kani siya tanan is gi-endorse na ni siya sa ato ang mga municipal and provincial mga MAs mga PAs nato. It was endorsed gikan mismo ni siya sa baba sa ato ang mga municipal and provincial agriculturists. Actually ako pong klarohon no na ang pag-cluster sa ato ang mga FCAs is gihatagan jud nato og higay katungod no ang mga LGUs nga sila ang cluster kay sila man ang nakakilala sa mga farmers nato o sila ang nakahibalo kung unsaon pag-cluster. Kay kani man gud siya actually ang ato naata diri is to assist no kaning ato ang mga farmers. So with kung unsa ba ang plano sa ubos. So ato lang silang ginatabangan kung saon. So as ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation, ang program is na lang diriya ato lang silang naa sa LGU ang leeway kung saon nila pag-cluster sa ilahang mga farmers. Okay. Last nanabay mga grupo sa mga mag-uuma diri sa diri sa Davao region na gina-develop na or nanay mga katong ginatawag nato nga shared facilities nga ilahan ang ginagamit sa pagkakaroon as a group no mapa cooperative man or mapatawagan ni mapa cooperative or association. Sa karon na especially sa rice, naata karon na isa sa pinakadako nato na processing facility na makita nato ni dito sa Matanaw. Mao na siya nga to ang Kweka RPC. So ang isa ka cluster nato diha mao nagadumala. So which is ang Dalawinon Multi-Purpose Cooperative. So isa sila sa identified rice clusters nato. Actually, ang Dalawinon is ang atong ang pananaw no nato sa Dalawinon is mao sila ang mahimong producers
And at the same time sila mo imong take charge sa processing and marketing jud sa bugas diha sa Davao del Sur. So kung atong dako kayo ang ilang sakop since dako pod kani siya nga facility. So atong ginatanaw the whole Davao del Sur, no, na tanan na abot if possible makaya diha siya tanan padulong ang tanang mga rice produce nato sa ato ang rice RPC nato. Kuha na lang ma'am, no, mensahe na lang ma'am alang sa to ang mga rice dila mga rice farmers tanang mga mag-uuma dinhi sa Davao region, no, nga usabay ko na no, hatod nga kaayuhan aning F2C to. Go ahead po ma'am. Okay. Ang F2C2 sa karon mao ni siya ang directive sa ato ang ahensya sa Department of Agriculture. So with the F2C2 program, kung wala naay mandato nga kung di wala naka-cluster ang ato ang mga farmers associations is dili nato sila mahatag og intervention. So ato ang gina-invite tanan, no, especially katong mga farmers nato or mga associations na dili pa siya endorse, no, ni LGU. Pag adtong mo sa inyong mga municipal agriculturist, pangutana mo if appeal na ba ang inyong asosasyon nga na-endorse na ba diri sa Department of Agriculture para ma-appeal na mo sa atong ginatawag na mga clustered groups, no. Kay sama sa gingon ako, ang tanang banner programs is dili na sila mohatag og direct interventions sa mga dili nato gi-identified na mga clusters. So kana lang magpakabana ta, no, bilang isa ka mangunguma siguro bilang atong tanawon pangutan na ta sa ato ang mga LGUs. Okay. With that, ma'am, daghang kayong salamat, no, si Muntay maghihatag dito sa mga sa Radyo Pilipinas, and then kuan pa doon napasabot pod nato kung unsa ning F2C. Daghang salamat, ma'am. Ano pa kay panawagan lain pod, ma'am? Wala naman pero kato lang ako lang pong i-emphasize sa tanan ang F2C2 is dili lang siya ingon nga CDA alone lang ang galhok, no. Sama always nako jud ni siya ginaingon na DA alone is dili niya jud ma-solve kung unsa man ang ato ang mga problema sa baba, no, kaysa kadako sa problema nato sa agrikultura. Pero with the help of other attached agencies, nagalihok ta kauban ang other attached agencies nato, sama sa NIA, no, especially sa rice kauban nato si NIA, si ATI, si PhilRice kauban pud nato si PhilRice, and of course si PhilMec and si TESDA kauban nato na sila. So kumbaga tanan na anadri if appeal mo sa F2C2 if identified or endorsed clusters so tanang ahensya is na sa inyong likod na ready mo tabang. Okay. With that, daghang salamat, ma'am, sa time. So mo to mga higala, no, ang ato ang pakikinabi kang Ma'am Shenet Clyde Peralta, no. So mo to ang importansya sa pagtapok mga higala sa to ang mga mag-uuma, no. Nadira mga higala itong ginatawag na itong shared facilities mga higala. And of course, no, may many heads are better than one, no. And then mas daghan pud ang makabenepisyo kaya ginatawag itong shared facilities, no. And of course mga higala, no, ang kuan na is para sila makadictate, no. Di wala competition kay kung namoy competition good ma-defeat ang purpose nga kuan, no, nga makadictate sila sa presyo. Okay, magkakuan naman sila tanan, magkakompetensya naman. Kung namoy competition, muna mag-iyahay sa pababae presyo. Instead of itapok sila, tapos murag ka ng kooperatiba ba, or murag katong balik-balik na ako tong project dito sa project dito sa South Cotabato, sa Banga, no, South Cotabato, no. Kung nasa mga gagmay ng mga farmers, di pang tapok, no, aron nga mga ma-utilize ang mechanization kaysa kung gagmay magunahin yung no, lugar sa mga, for example, sa mga rice farmers, kung gagmay magunahin yung lugar, no, lisod kayo magkakuan mga ka-agree. Lisod kayo na siya ikuan ang mechanization, no, dili maguba ang inyo ambot kung tinod ba.
magnaikon nga maguba inyo ang machines, no? Kung gamay kay dapat mas kuan mo guna siya kung dako ang area mo na i-consolidate, so mas ma-utilize na siya. So mo na siya may ganito ginatawag na ito nga shared facility. So anyways mga katambayan sa agrikultura katambayan sa agrikultura, moto no ang importansya no nga dapat magkahiusa. Yung kuan na magkahiusa og salig ta no, musalig ta mga higala no sa itong mga kauban para kita mulambong tanan. Anyways mga ka-agri, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong sibianan. Yes mga higala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Kauban gihapon ninyo mga higala, Armando Fenegito. Anyways mga higala, dinhita sa laing balita mga higala kung asa mga higala no, nagpahayag og kumpiyansa no si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga higala no, alang sa bag-ong kanin programa mga higala sa DOST or Department of Science Technology no, nga kuan no, mas mapakusgan ang agrikultura sa nasod mga higala gamit ang kiniginatawag na homegrown machineries no sa sektor mo to sa sectoral meeting mga higala no sa Malacañang sa nitong Miyerkules. Gipahayag ni kuan no ni Pangulong Marcos Jr. mga higala nga kumpiyansa siya nga ang maong programa so mahimong suportahan ni siya sa Department of Agriculture. Sumala ni kuan no President Marcos sa meeting mga higala kung asa anaa si DOST Secretary Renato Solidum mga higala no, nangita siya og kanang approval mga higala para sa local manufacturing capabilities mga higala para suportahan ang agri-mechanization program. Actually mga higala mo ni ang kuan sa DOST mga higala kasi kuan mo guna siya mga higala no, daghan na sa programa actually dili kay sa kuno pero daghan na sila kuan nga makatabang gyud sa kaning tawag nato nga development sa tong agriculture. Actually mo nang ginaingon mga higala no nga pwede po nila makuan po nang ginatawag nga robotics mga higala no. So mala pa ni solidong mga higala na ang shift sa gobyerno gikan sa importation sa padulong sa local production sa local machineries mga higala dili lang kani maka-benefit no sa agricultural sector pati na sa mga higala no mas mapakusgan niya no, mas mapakusgan ang kaning manufacturing kuan mga higala industry. Mao gina siyang isa sa mga kuno tapos iya pong gi-highlight mga higala ang crucial role sa agriculture sector no sa Philippine economy ug iyang direct impact mga higala. Diba sa kuan karon nanatay ka ng drone service tuniagi na nagatagi kuan gani no si Sir kuan no si Sir Bogs Macoy mga higala no nanay drone service and then sila Ma'am Merlin Tobilid kaysa pa to isa ka mga kuan si Ma'am Merlin mo no makita gud nga naga-upload gud kanang video while nagakuan gud kanang nagagamit og drone para magpugas og kanang kuan magpugas og similya tama ba na kung term no kanang mo kuan mas accurate man siya mga higala. Anyways mga higala mao putong kuan ni Sir Randel pun mga ni Engineer Randel mga higala sa Ateneo de Davao School of Ateneo de Davao University School of Engineering and Architecture mga higala sa ilang robotics engineering no nga ang robotics nila singon na kanang modern lang og kuan no ang robotics nila mga higala is target nila mga higala no nga mapakusgan ang agriculture sector diri sa tuang nasod no or diri sa region mo nang ilang gikuan ng agrikultura mga higala no. Anyways mga higala sumala pa pud ni suportado ni DA Secretary Francisco Chu Laurel mga higala ang programa sa DOST pero yung gi-emphasize mga higala natay i-focus no kung unsa ang makinarya or machinery nga i-prioritize para masiguro no nga mga makina nga gamiton no ma-meet ang standards no. So mo ni mga higala gimanduan karon ni Pangulong Marcos Jr. mga higala ang DOST DA nga ug ubang mga research institutes no para maghimo sila research and development aspects sa agri-mechanization drive no. So mo ni ang kwan para na smooth implementation. So mo na mga higala no ang tawag ani ginatawag nito nga collaboration mga higala
Anyways, mga igalawa na tayo igong oras hang tutulod puno usab din sa tong panag-uban. Sa tong tulumanong usapang agrikultura hangtod sa Lunes puhon mga igala. Daghang salamat ug maayong bunang sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radio Pilipinas Davao. Ako ay nag-ingon sa inyo, God is good all the time. Maratag sila, and all the time God is good. Keep safe mga ka-agri. Happy weekend po dahil sa inyo hang tanan.